Gandang momentum to, lalo na playoff mode na po si Justin Brownlee at ang Barangay. So nananahimik na mga hater. Yung mga gusto siyang i-trade, trade tuloy. Yung mga gusto siyang pauwiin, pahingahin, nanahimik na sila ngayon. Ngayon, playoff mode na daw si Brownlee, sabi ng mga haters, no? Mga fake news vloggers. So wala na, tahimik sila no? Usapan. Ngayon, di punta sila sa ganyang sitwasyon. Di po ba? Para sa akin po, no? Kasi yung iba, sinisisi yung import, no? Yes, malaking role po yung import kasi talaga, no? Pero, Yo, what's up? Welcome dito sa Denrica at Doy TV Sports, no? Well, ang ating pag-uusapan, nandyan na, okay? Ang ating tradisyon dito, pag-usapan ng upcoming game ng Barangay Ginebra, laban po dyan sa Meralco Bolts, okay? At ito pong San Miguel, mabilisan lang ang nangyari po sa San Miguel, no? Yan po ang ating sariling pag-aanalisa, okay? At mga pa-shoutout, sa mga pa-shoutout, hindi lang po komento ng ating mga minamahal na subscribers. Pati na rin po yung mga hater, babasahin din natin yan. So wala tayo rito sinisino, okay? So bago po yan, kung di pa po kayo subscriber ng channel na ito, 27 na lang po ang inaantay at 12,000 subscribers na po tayo sa Doy TV Sports. Maraming salamat po sa inyo na laging nandyan, mga defenders po ni Doy TV, salamat. So yun lamang po guys, no? Okay, subscribe na po, no? Kung nagugustuhan nyo po ang ating mga komentaryo. Okay, so dito na po tayo sa bakbakang Barangay Ginebra at Meralco Bolts. Well, ang Meralco Bolts po, alam naman po natin na kinaya natin sila, no? Hindi tayo magyayabang dito, pero tinalo natin sila sa playoffs, no? Kaya alam nyo naman po nangyari dyan. Pero syempre, iba na po ngayon. Dahil nga po, ibang import ang ipaparada ngayon ng Meralco, no? Hindi yung veterano, no? Ngayon, kasi syempre, di pa nakaharap ng Ginebra yan, di po ba? At ang Meralco po ngayon, may magandang record, May magandang record ng Meralco, pang-apat sila ngayon. Okay, so kahit sila po nakikipaglaro, no, diyan sa EASL, di po nila napabayaan ng kartada nila diyan sa PBA. Okay? So ngayon, ano po bang bearing dito, no? Kasi nga pasok na Ginebra sa playoffs. Well, ang tendency po kasi, no, ito po ayon lang sa aking pagbabasa, pag nanalo po ang Ginebra, posible po makakalaban din nilang isa't isa. Di po ba sa playoffs? Kaya nga po pero ang kagandahan din kasi dito, no, aangat ang Ginebra, di po ba? Aangat sila. So magiging sila, magpapalit sila ng bolts, di ba? Ng posisyon. Pero bandang huli, sila din na yun po yung ating sariling pag-aanalisa dyan. Okay? So ito naman pong mga pangyayari, no, yung ibang standings, i-discuss natin yan mamaya pag San Miguel topic na tayo. So ngayon, match up sa ilalim, no, of course yung Bates at Troy Rosario, na excited po ang lahat na mapanood itong si Troy, no? Kasi nga po yung consistency niya, no, siya po ang leading scorer ngayon as local sa Barangay. Biruin mo, sulit na sulit, no, ang perma niya, no, pag recruit sa kanya, instant gilas pa rin siya, no, pero hindi, pagtatrabahuan niya pa rin yan para makasama siya sa Final 12. At sumunod po niyan, dahil nga po gumanda yung ilalim, no? Hindi lang po yan. Siya po nakakasabay sa play ni Coach Timcon. Yan po ang importante. Sa sistema, nakakasabay siya. At hindi na po natin problemang harapin ang sistema ng Meralco dahil na-match-upan na po natin yan. Di po ba? Kaya yan po ang kapanapan na big dyan na makakita. Dahil nga po, kakapanalo ng Ginebra, so aasahan po natin, no, na magsusunod-sunod na yan. Kasi nga po, magandang momentum to, lalo na playoff mode na po si Justin Brownlee at ang Barangay. So nananahimik na mga hater. Yung mga gusto siyang i-trade, trade tuloy. Yung mga gusto siyang pauwiin, pahingahin, nanahimik na sila ngayon. Ngayon, playoff mode na daw si Brownlee, sabi ng mga haters, no? Mga fake news vloggers. So, wala na, tahimik sila no? O ngayon, dito naman po tayo sa San Miguel. Itutuloy po natin dahil maglalabas po tayo ng bagong segment, no, yung checklist ni Doy para manalo, Barangay. Okay? At of course, ang inaantay yung prediction.
sa laban na yan. Okay? So, San Miguel naman po tayo, no? Mabilis lang to. Kanina po sa content natin, no? Parang pinagsarahan ko na sila ng pinto. Kasi nga po, anong nangyari dyan? Wala na po sa kamay nila, no? Yung kanilang chance ang makapasok sa playoff. Kasi nga po, pag nanalo ang NLEX at Magnolia, tapos na po. Magsisimula na ang playoffs, no? Yan. Kapag nanalo pa rin po dyan, halimbawa natalo, no? Natalo sila, baka may posible pang mga ano pa dyan, paglalabanan pa sila, no? May chance na naman sila. Pero napaka-slim na po, no? Ngayon, gusto kong pag-usapan, bakit napunta sila sa ganyang sitwasyon? Di po ba? Para sa akin po, no? Kasi yung iba, sinisisi yung import, no? Yes, malaking role po yung import kasi talaga, no? Pero, ang nakikita ko po dyan, no? Nabasa ko dyan, yung undecisiveness po, no? Ng management. Sorry, ano po, no? Ito sa akin lang naman. Bakit yung po nasabi yan? Kasi po, yung import na kinuha, di po ba? Ang tagal bago napagdesisyonan. Di ba ang tagal nila bago ipakilala kung sino yung import? So, sino ba talaga? Papalapit na po yung laro di po ba? So, sa tingin ko dyan, yung preparasyon, nagka-problema. Di po ba? Kaya nga, incompatible si ganito, nakailang palit sila. Di po ba? So, hindi napaghandaan ng gusto. Tapos, yan pa po, nagpalit ng coach. Para sa akin naman po, parang parehas lang naman Kung si Leo Austria or kung si, itong si Gallant. Kaya nga, di ba naalala nyo, pag pinag-uusapan ko San Miguel, sabi ko, hayaan na muna si Gallant, hayaan na muna si Narcis, no? Nangyari, nagpalit sila ng coach, nagpalit sila ng import, no? Nagdiwang po ang San Miguel nang tinalo yung mahihina, katulad ng Terapirma, no? Pero nung nakalaban na katulad ng TNT, hindi po ba? So may pagbabago po ba dyan? Kaya po napag-usapan natin sa nakaraang content, rebuild na po ang kailangan ng San Miguel. Hindi po ba? So yun lang naman po yung aking napansin, no? Sa akin lang naman to, no? Sa akin lang naman. Okay? Iba-iba po kasi yung iba, sinisi lahat sa import. Malaking impact po talaga ang imports. Pero tandaan po natin, si Junmar Fajardo po, parang local import na rin yan. Katunayan, ilan na score niya kanina? 30 plus, di po ba? Kailangan nyo lang talaga yan per run, no? Ng players na consistent. At dapat sana, no? Mas maaga na nakapag-desisyon patungkol sa import. At ito pa po, dumagdag pa yung schedule ng EASL, di po ba? No? So kung ang San Miguel, ang Meralco, na-manage nila, no? Na okay sila sa PBA, pero ito pong San Miguel, medyo nagka-problema po dyan, no? Yung preparasyon and everything. Yun lang naman sa atin. Okay, shoutout na po tayo. Okay, maraming salamat po sa marami po nating subscriber na nagko-comment dito, no? Katulad po ni Ma'am Luz Mercado. Shoutout, Boy Mercado ng Bagong Silangan QC, no? Dapat daw pauwiin na yung import ng SMB, no? Wala na po, alanganin na po, no? Kailangan talaga nila ng import ngayon. Katribo, dami na hinog NP, pwede na nilang alam nyo po, yung mga pagkakataon na yan, hindi na po gagawin na San Miguel yan. Kung ako po sa San Miguel or sa SMC, mag-build na lang po ng sarili, no? Hindi na yung magte-trade sa mga sa mga tulad niyan. I don't think ibibigay pa ng Northport yan. Pag binigay nila yan, bash ang aabutin nila. Sigurado yan. Okay? So, yan po mga harvest na yan, hinog na yan, no? Hindi po natin yan ginagamit dito, no? Pero okay lang kung gusto nyo mag-comment ng ganyan, no? Renyas kasi nyo, dapat kumuha na sila ng coach na naangkop sa kanila. Dapat po yung pang-international na, no? Kasi nga po, pinalitan na nila dati si Austria, kasi nga, binalik nila ulit. Di po ba? Tsaka ano po bang pagkakaiba sa play nila ni Inalis mo yung coach, tapos nandyan din. Di ba si Gallant naging consultant? So, ano pagbabago doon? Di po ba? No? Ang akin, tanong lang naman po, no? Okay, dito tayo kay Renyeng Aska ulit, no? Boss, patungkol naman sa SMB, sa tingin ko, boss, nasa coaching. Yun po, no? Medyo nandun din po tayo sa, nyo na yan, sa inyo pong obserbasyon. JP, naku, mga haters, iiyak kayo dito kay Sir Doy TV. Salamat po, sir, no? Ayan na nga po, pumapasok na sila pero wala may mga defenders tayo Almario, no? Walang trade na naganap sa Converge. Wala po talaga.
no? Ang nagdedesisyon lang po ng trade ngayon po, iba na ang power ng mga hater eh. Yung mga katang isip nila kasi na ano na eh, nabo-broadcast na nila dahil sa YouTube eh. Wala eh. Nandito na tayo. Kaya wala, bablangkahin natin yung mga yan. So dito tayo kay April Washington. Sir, wala silang balak manalo. Ang gusto nilang mangyari ay magtayo sila ng security guard agency. Ano po ibig sabihin? Sino po pinapatungkulan nyo, ma'am? No? Dito po tayo kay Teo D. Mayo. Thank you, Idol, sa laging totoo. Yes, yan na lang po ang ating sasabihin. Yun na lang po kasi ang laban natin dito. No? Hindi po katulad na ibang mga vloggers, nandyan po sila sa Pilipinas. They have direct access to the players. No? They can watch the game live. Di po ba? Tayo dito, nanonood lang from afar. Very far. Kaya totoo lang po ang panlaban natin. No? Ferdinand del Rosario, dapat pag naipasa na ang bill sa Kongreso, taasan ng penalty. Ang tanong po ba, kasama po ba dyan ang mga fake news vloggers sa sports? Baka po kasi may mga certain vlogger lang na kasama dyan, di po ba? Pero dapat po talaga, kung ako rito kay Senator Bongo, isama niya yan. No, kasi nga supporter po ng sports si Senator Bongo. Okay? Sa bagay, Congress naman hindi naman po senator. Pero maganda niya yan, i-suggest niya. Di mo ba? Okay, dito tayo kay Teresa Fuentes. Salamat, Idol. Abang lang ako, naiinis ako, tinawag nilang mahina raw si JB. Hoy, wag nyong gaganyanin yun nga po Kaya nga po, inaano natin sila binabangga natin yung mga yan, yung mga nagpapakalat ng fake news, pinalitan na daw, pinagsabihan nila na na daw, matanda na, di ba? Nandyan po sa lahat, Yung mga nagsasabi po na wala tayong kwenta, Ako ang bumabangga sa mga fake news vloggers at sa mga haters, sa bagay, kung isang content ko lang naman na nagmamadali ako na panood nila. Pero I am talking, sa mga subscribers, hindi naman sa kanilang mga haters, di po ba? Okay? Dito tayo, kay Ramil Gonzaga. Morning boss, basta ako sa Hinebra, sana always manalo hanggang finals. Ayan. Arnold Polikup, Boss, wala na talaga, nag-uuminit si Pugoy at Optana. Grabe po, Grabe po talaga pag nag-init yung Pugoy at Optana, Hindi ko po alam kung ano nangyayari sa depensa, Ano pong klaseng programa ng defense yun na papabaya ng mga shooters, Yun pong bagay na hindi ko maintindihan, Okay. Shoutout po kay Sir at kay Ma'am Irene Quiles. Ayan. At of course si Sir Ladip Cater, Andresito Alantason, Sir Tronson, ayan. MC Derek, Alam ko busy. Bakit pa ipatawag, i-block na agad ang channel ng mga sabi ni Jea Marcuarte, Dapat sinungaling ng mga vlogger, yun po, biruin nyo. Lahat po ng mga nabibiktima ng mga fake news vloggers, nagpupunta po dito, Kaya ako, nag-aantay lang naman ako ng email ng ng Congress, Makikipag-zoom ako, Okay. Magandang umaga po kapag nagtay ang Mags at NLEX Ross. Senaryo? Salamat. Kapag nagtay po ang Magnolia at NLEX, sa quotient po, talo dyan ang NLEX kasi tinalo po sila ng Magnolia. Di po ba? So, yun po. Ang mangyayari, Magnolia na ang papasok pag nag-triple tie. Di po ba? Yun po. Automatic na po yun. Nabanggit na natin. Laglag na dyan yung yung San Miguel, Tapos sila din. Kasi nga, pag quotient na po, yun ang mangyayari, Ang Ross, kaya nga pong Ross, relax lang sila Dahil wala naman po sila sa bingit ng pagiging eliminated. So okay, so yun lang naman po guys ang ating napag-usapan. At ako po yung nagpapasalamat sa inyo sa patuloy nyo pong pagsuporta dito lamang sa ating channel. Baka po mamaya 12,000 na po nagse-celebrate na tayo nandito. At muli po, maraming salamat at magkita-kita po tayo sa susunod na video content dito lamang sa Denrica Doy TV Sports. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.